Bida ang mga ibon sa piyesta ng Victoria Tarlac, lalo't meron silang bird sanctuary. Na-experience yan ng mga Kapuso Stars na nagpasaya doon sakay ng isa sa mga float sa parada. May report si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Napuno ng galak at masiglang diwa ng kapistahan ang Kanibon Festival sa Victoria, Tarlac. Ang Kanibon o Kanlungan ng mga ibon ay selebrasyon ng pagpapahalaga sa bird sanctuary ng bayan na matatagpuan sa Barangay Canaram. Tahanan ito sa iba't ibang species ng ibon. Ito rin ang tema sa kanilang Grand Float Parade na dinagsa ng libu-libong bisita. Dumagdag din sa sigla ng parada ang mga street dancer. Maganda po yung performance nila kasi makukulay po sila. Tampok din sa parada ang GMA Regional TV Float sa kayang ilang Kapuso artists. Ngiti mula sa mga kapusong matyaga nag-abang ang sumalubong kay Bryce Eusebio. Ramdam na ramdam ko po yung init at yung, kumbaga, ramdam na ramdam mo talaga. Gusto ka nila na nandito. Gusto ka nila na makisaya sa kanila, sa festival nila. Kaya ako naman bilang bisita, bilang dayo, ako gusto ko po talaga ulit bumalik dito. Naramdaman din ang hilig ng fans nang masilayan na ang hating kapatid cast member na si Vince Marestella. Siyempre, sobrang nag-enjoy talaga ako dahil kinikilala ako ng mga tao as Wesley sa show ko ng Hating Kapatid na nag-air ng hapon. And siyempre, masaya din kasi parang nakikita ko silang masaya eh. Sinulit naman ng mga Kapuso ang chance na makaselfie si sparkle artist Ara San Agustin. Maraming salamat. Thank you for coming out and seeing us. Salamat sa pag-hello-hello at pagbahagi ng inyong mga ngiti sa amin. Thank you. Happy Kanibon Festival, mga Kapuso! Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras. Ilang araw matapos arestuhin dahil sa umunoy paniniktik, pinoproseso na ngayon ang pagpapadeport sa hinihinalang Mongolian spy. Sa gitna niyan, sinita rin sa pagdinig ng Senado ang ilang ahensyang inatasang bumusisi sa mga dayuhang estudyanteng gustong mag-aral dito sa bansa. Nakatutok si Rafi Tima. Pinoproseso na ang deportation case ng Mongolia na nahuli sa Iba, Zambales matapos paghinalang ng espiya sa bansa. Huwebes noong nakaraang linggo, inaresto ng mga operatiba ng Bureau of Immigration, AFP at PNP ang Mongolian na nag-enroll bilang estudyante sa isang aviation school. Nakakuha po tayo ng impormasyon na kumuha siya ng mga aerial photos doon po sa Zambales area. Alam po natin na itong area na ito ay malapit doon sa ilang mga contested areas between China and the Philippines. So ito po ay mga actions na nakikita natin na mukhang leading to espionage. Sa impormasyong hawak ng AFP, isang jet fighter pilot ang Mongolian sa People's Liberation Army ng China. Nagtapos din umano ang dayuhan ng jet fighter training mula sa PLA Air Force Aviation University ayon kay National Security Advisor Eduardo Año. Dahil sa nangyari, lalo daw paigtingin ng PNP ang kanilang pagbabantay at pagkalat ng impormasyon laban sa mga dayuhang posibleng sangkot sa pang-espiya sa bansa. Nakakulong ngayon ang Mongolian national sa custodial facility ng BI habang iniimbestigahan. Sabi ng BI, itinanggi niya ang mga paratang. Nais nating malaman kung siya lang ba mag-isa na gumagawa nito o kung meron siyang ilang mga kasamahan din na maaring gumagawa ng similar activities. Sa pagdinig ng Committee on Foreign Relations sa Senado, nasita naman ang ilang ahensyang inatasang bumusisi sa mga dayuhang estudyanteng gustong mag-aral sa Pilipinas. Paliwanag ng CHED, may interagency committee na tumitingin sa mga application. Ayon naman sa DFA, may restricted nationals din na dumadaan sa mas mabusising proseso tulad namang mula sa China at India. Aminado ang DFA, may limitasyon ito. Ano ho nangyari doon sa nahuli po na Mongolian daw na sinasabi ng mga otoridad natin, espiya po. Paano po nakalusot yun? Yung specific case na yun, Mongolia is not, I think, covered by a restriction. Noong nakaraang taon, 6 na Chinese nationals na ang inaresto ng BI at AFP dahil sa hinalang pang-espiya. Kabilang ang isang Chinese na nahuli malapit sa COMELEC na may dalang surveillance device. Ang pagkakaresto sa Mongolian na fighter pilot, dagdag sa dumaraming bilang ng mga naarestong dayuhan na hinihinalang nagsasagawa ng spy activity sa bansa. Ayon sa Bureau of Immigration, bukod sa mga security agencies, malaki ang may tutulong ng mga ordinaryong mamamayan sa pagbibigay impormasyon sa mga maobserbahang dayuhan na iligal na aktibidad ang pakay dito sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.
Mga kapuso, maging handa pa rin dahil uulanin ang ilang bahagi ng bansa kabilang ang Visayas kung nasaan ang Canlaon Volcano na pumutok kaninang hapon. Apektado pa rin ang amihan, easterlies at shear line ng ating bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng mga kalat-kalat na ulan sa Cagayan, Isabela, ilang bahagi ng Central Luzon at Bicol Region, pati ang Mindoro Provinces. Posible rin ang ulan sa ilang lugar sa Leyte Provinces, Sulu Archipelago, pati sa Caraga, Davao Region. Mas marami ng uulanin sa hapon lalo na sa Visayas at Mindanao, gaya ng Eastern at Central Visayas, Negros Island Region at halos buong Mindanao. May heavy to intense rains kaya nananatili ang banta ng baha o landslide. Maging alerto po lalo na ang mga taga-Negros sa panganib ng ashfall o lahar flow kung sakaling magtuloy-tuloy ang pag-alboroto ng Bulkang Canlaon. Dito naman sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan sa ngayon pero pwede pang magbago kaya patuloy na mag-monitor ng rainfall advisories ng Pag-asa. Nakikipag-ugnayan na po ang gobyerno ng Pilipinas sa Ukraine at Russia kaugnay sa 5 Pilipinong prisoner of war. Pero pag-amin ng Foreign Affairs Department, mahirap ang magiging proseso para mapauwi sila. Nakatutok si JP Soriano. Ayon mismo sa Department of Foreign Affairs, komplikado ang sitwasyon ng 5 Pilipinong mersenaryo ng Russia na prisoner of war ngayon sa Ukraine. Ni hindi raw nila basta-basta makakausap ang mga Pilipinong naipit sa labanan ng dalawang bansa. Even yung access po sa ating prisoners of war, that is governed by international law at saka yung policies of the detaining state. Nakipag-ugnayan na raw ang gobyerno ng Pilipinas sa Ukraine at Russia sa pamamagitan ng kanilang mga embahada sa Maynila. They took note of our request for assistance. But again, this is a complicated process. Sa ilalim kasi ng Geneva Conventions, ang International Committee of the Red Cross o ICRC ang nagsisilbing neutral intermediary para sa pagpapakawala o pagpapauwi sa isang prisoner of war. Nakikipag-ugnayan po kami sa mga otoridad on both sides and even with the Red Cross. But this is a complicated process. The Filipinos are in areas of conflict. Hindi po partido ang Pilipinas sa conflict na ito. So any repatriation or return depends on agreements between the parties to the conflict. Humiling lang panayam ang GMA Integrated News sa Embahada ng Ukraine pero hindi mo na raw ito makapagbibigay. Bukod sa 5 Pilipinong may aktibong request for assistance, nariyan din ang Pinoy na si Raymond Gumangan na nakumpirma ng prisoner of war sa Ukraine at ang isa pang Pilipinong napatay habang nakikipaglaban kasama ang Russian forces. Ayon sa DFA, sa online at social media raw nagre-recruit ng mga mercenaries kaya may paalala ang departamento. Karamihan yung online job offers at saka informal networks. Kaya nga po lagi pinapaalalahanan natin ang ating mga kababayan na mag-ingat sa mga overseas employment offers, especially yung sa online, sa social media. Maging mapanuri, pag-aralan ng mabuti. Mahigit 4 taon na ang gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine na kumitil na sa buhay ng napakaraming sundalo mula sa Ukraine at Russia, pati na rin ng mga sibilyan. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nakatanggap ng report ang isang animal welfare advocate sa Bataan. Sa isang isla kasi roon, merong stranded na aso. Kumusta kaya ang naging paglayag nila para sagipin si Bantay? Sa vlog na ito ng founder ng Bataan Animal Welfare na si Christian, binahagi niyang matapang niyang paglayag tungo sa isang isla sa Mariveles, Bataan, ang Lamona Island. Wala raw ni isa na nakatira dito. Pero nakatanggap si Christian ng ulat na sa lugar na walang katao-tao, may na-stranded daw na aso. May aso po si tatay nakita. Payat na daw po. Hindi po malaman kung paano napunta yung aso sa gitna ng dagat. Si Christian agad nang kinasa ang pag-rescue sa aso. Nakipag-coordinate kami sa Philippine Coast Guard, sa barangay, tapos pati na rin sa PNP Maritime Group. At matapos ang halos kalahating oras ng paglalayag, Confirma nga namin na may aso talaga doon sa isla. Sobrang payat niya. Trinay namin siyang paamuhin. Kapag nakikita niya na maraming tao, tumatakbo talaga siya palayo.
Kaya first day ng rescue, hindi siya naging successful. Kinabukasan muling naglayag pa isla si Christian. That time, dalawa na lang kami nung mangingisda. Struggle talaga yung pag-rescue namin sa kanya dahil sobrang kilap niya. Hanggang sa nakaisip sila ng diskarte. Habang inaabala ko siya sa pagkain na binibigay ko, tinagisan niya ng lubid sa leeg. Tapos doon na namin na-restrain yung aso. Lumilitaw na yung yung mga buto niya sa ribs. Indication na siguro at least 1 to 2 weeks na siyang nandun sa isla. Dinala namin agad sa vet. Sinabi ng mga vet na super dehydrated yung aso. Binigyan siya ng antibiotics. Naka-IV fluid therapy din siya para malabanan yung severe dehydration. At matapos ang mahigit 1 linggong pananatili sa klinik, ang asong inabandona sa isla. Ligtas na raw sa kapahamakan. Nakahanap na rin ito ng kanyang forever home. Ang lubulubong populasyon ng mga stray animals, isa sa mga problemang dapat binibigyang pansin ng ating pamahalaan. Ayon sa ulat ng Philippine Animal Welfare Society o POS, noong 2024, hindi raw bababa sa 13 million ang bilang ng mga stray na aso at pusa sa ating mga kalsada. At kada taon, natatagdagan ng nadadagdagan pa ang mga ito. Maliban sa pagsusulong ng responsible pet ownership, may isa pang solusyon sa problemang mga eksperto. Ano ito? Kuya Kim, ano na? Ang isa sa nakikitang solusyon ng mga eksperto sa lumulubong bilang ng mga stray animals, ang pagkapon sa mga ito. Ang kapon ay isang ligtas na operasyon sa mga hayop gaya ng aso at pusa upang alisin ang kanilang kakayahang magparami. Sa mga babaeng hayop, tinatanggal ang kanilang ovary at bahay bata. Sa mga lalaki naman, tinatanggal ang kanilang testicles. Sa pamamagitan nito, hindi lang bumubuti ang kalusugan ng hayop, naiiwasan din daw ang tinatawag na unwanted birth. Kaya basta kokontrol ang kanilang populasyon. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Ikinabahala ng ilang taga Negros Island region ang biglang pagputok ng Bulkang Kanlaon kanina. Kasunod niya, nakaranas na pag-ulan ng abo sa paligid ng bulkan. Ang pinakahuling sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Mel, muli na namang nabalot ng takot ang mga residente ng Negros Occidental matapos ang pagputok ng Mount Kanlaon kaninang hapon. Ito ang aktwal na pagputok ng Bulkan Kanlaon kaninang 4:38 ng hapon. Kuha mula sa IP camera ng Kanlaon Volcano Network. Ayon sa FIVOX, nagkaroon ng moderately explosive eruption na nagtagal ng 2 minuto. Pero kahit minuto lang ang pagputok. Guide us, O Lord! Palayo lang, Lord! Nagdulot yan ng takot at pangamba sa ilang residenteng nakatira malapit sa bulkan. Ala guys, as in, grabe, vlog si Gabong. Hello, lagi po. Ramdam ang takot ng ilang taga-barangay Masulog sa bayan ng Kanlaon. Sabi ng FIVOX, nagresulta ang naitalang pagputok sa pagkakaroon ng dark gray plume o pagsingaw na nasa 2,000 metro ang taas mula sa crater. Nakapagtala rin ng pyroclastic density currents o pagdaloy ng uson na umabot sa 1 kilometro ang layo. Kitang-kita sa mga larawang ito kung gaano kakapal ang pinaghalong abo at usok mula sa bunganga ng bulkan. Katakot-takot din ang itsura ng bulkan sa mga kuhangyan mula sa barangay Biak na Bato sa bayan ng La Casillana. Tanaw rin ang pagputok sa barangay Mailom sa Bagos City, Negros Occidental. Kasunod ng pagputok, nakapagtala ng ashfall sa ilang bahagi ng barangay Maaw, kung saan nagkulay abo ang ilang halaman. Ayon sa FIVOX, nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkan Kanlaon. Patuloy na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone.
Hindi inaalis ng FIVOX ang posibilidad na muling maulit ang explosive eruption kaya mahigpit ang isinasagawang monitoring. Nasa alert level 2 pa rin ang bulkan dahil sa mga parameters na tinitingnan kagaya na lamang ng volcanic earthquakes at ash emission pagkatapos ng pagputok ng bulkan. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo at ingat kayong lahat dyan, ha? Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Nasa kote na ang itinuturong mastermind sa pagpatay sa isang Chinese na natagpo ang putol-putol ang mga labi at inihalo pa sa kimchi sauce bago isinilid sa drum. Nakatutok si Dano Tingkungko. 4 na araw matapos madiskubring nakasilid sa drum at babad sa kimchi ang putol-putol na labi ng isang Chinese national sa Maynila, naaresto na ng Pasay Police ang itinuturong mastermind sa pagpapapatay. Siya ang Taiwanese national na nakuna ng CCTV sa isang condominium sa Pasay na nagtutulak ng isang trolley na may asul na plastic drum nitong Linggo, February 15. Ayon sa Pasay Police, pasado 1:00 ng hapon kanina ng dakpin sa isang hotel casino sa Parañaque ang 32 anyos na suspect. Nakipagtulungan umano sa pulisya ang live-in partner ng suspect para matuntun siya. Na-recover din ng mga otoridad ang lagaring bakal at shopping knife na pinaniniwala ang ginamit ng suspect sa pagputol-putol sa katawan ng Chinese na biktima na tukoy na rin ang pagkakakilanlan dahil sa membership shopping card nito. Nasa kustodiya ng Pasay Police ang suspect na nakatakdang sumailalim sa inquest proceeding sa Pasay Prosecutor's Office. Sinusubukan naming makuha ang panig ng suspect. Nauna nang nasa kote ng pulisya ang kasabwat ng suspect na siya umanong nangontrata sa van para i-dispatch siya ang drum na may lamang bangkay. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Over sa laugh, ang hatid ng Tambalang Bubay at Tekla na dadalhin ang comedy sa kalye sa version 2.0 ng T-Bats on the Go. Pero bago yan, kamusta na ka nga ba si Bubay na recently lang ay hinimatay on stage habang nagpa-perform? May chika si Nelson Canlas. Inaalalayan ko siya siguro. Full of life as always nang makausap namin sina Bubay at Tekla. Pero nito lang January 2026, maraming ang nag-alala para kay Bubay nang himatayin siya sa stage habang nagpe-perform sa Bansud Oriental, Mindoro. Ayon sa Kapuso comedian, under control naman daw ang kanyang condition na absent seizure dahil sa kanyang maintenance medicine at pagpapacheck up. Okay naman na, okay na. Siguro nagpasaway na naman ako that time talaga kay Nelson. Tama. Tumuhog na naman ako. Gusto ko na ikwentuhan na bago yon, hindi ko kasi in-expect din na ganun kalayo pala yung pupunta namin ni Tekla. At saka, wait, go. Ay, Diba? share lang ako after. Before ako nag-show sa doon, galing muna ako ng Tondo sa fiesta doon. Tapos Dumagari ka. So pag dumiretso na ako agad-agad ng Batangas. Si Tekla, aminadong kinabahan sa nangyari. Diyos ko, nangangatog ako. Sobrang, syempre yung, paano mo explain? At doon ko na-appreciate si Tekla. What? First time hindi mo, ang galing niya kasi, ang galing niya, partner talaga siya. Yun mo talaga masasabi yung the show must go on. On that moment, biglang, di mo alam. So, kailangan may instant ka doon na backup para. Tapos yung mga tao, nakatulala sa prank. Akala nila prank lang. Pagka-pull-out sa akin sa stage, sinalo agad ni Tekla. Twice na nangyari. Kaya nakabalik ako na ganun pa rin kataas yung energy. Ang Tambalang Bubay at Tekla muling mapapanood ng magkasama sa bagong T-Bats on the Go. May step pa yan. T-Bats on the go. Expect the unexpected dahil hindi na raw sa studio ang kanilang comedy, kundi lalabas na raw sila sa mga kalye para maghasik ng katatawanan. Mas na-excite kami, di ba? Kasi hindi na kami nasa loob lang ng studio nga, kundi nakakapagliwaliw na kami. Correct. Nakakapunta na kami sa mga lugar na I'm sure ang tagal nang pinapangarap ng mga katibats natin, tinatawag natin silang katibats on the go, na mapuntahan namin. At ito na. Kung ang karakter ni David Licauco sa Never Say Die ay merong tirada boss, ang T-Bats on the Go, abangan ang gagamitin nilang laugh bus. Lahat ng umpisa ng aming kwento at kamala Galing from dun the sa bus. loob. Makikipagsalamuha tayo sa kanila. Kung saan man sila, kung doon tayo puntahan natin. Using our laugh bus. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At mabilis na chika naman tayo para updated sa Showbiz Happenings.
All set na para sa kanilang one-night concert sina Mark Bautista and Christian Bautista this March 6. Ayon sa dalawang Kapuso singers, may special performance at guest din sila sa concert na di dapat palampasin. This diva is turning 21. Dahil nalalapit na ang kanyang birthday, may pasabog photoshoot agad na handog si Jillian Ward. Very sexy ang attack ni Jillian sa shoot featuring her fit physique. A full circle moment naman para kay Asia's Limitless star Julian San Jose ang ma-meet in person ang American singer na si Josh Groban. Ayon kay Julian, dati lang pinapakinggan lang niya ang singer nung bata pa siya kaya hindi siya makapaniwalang nakasama niya ang singer on stage. Inireklamo sa COMELEC ni Pasig City Mayor Vico Soto ang nakalaban sa mayoral race na si Sara Diskaya. Kaugnay ng umano'y pagsisinungaling ng contractor sa tala ng kanyang gastos sa kampanya o SOSE. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Magkalaban noong nakarang eleksyon sa pagka-mayor sa Pasig City, sina Mayor Vico Soto at ang contractor na si Sara Diskaya. Natalo man si Diskaya, ay minarapat pa rin siyang sampahan ng reklamo ni Soto sa Commission on Elections Political Finance and Affairs Department dahil sa labis umanong gasto sa kampanya na labag sa Omnibus Election Code at perjury para sa pagsisinungaling sa kanyang sinumiting Statement of Campaign Expenditures o SOSE o tala ng mga gastos. Kung sinabing kailangan mo i-declare lahat ng gastusin mo, dapat i-declare mo ng maayos. Kung hindi naman ako yung mag-file, wala naman ibang magpa-file din ito. Ayon sa abogado ni Soto, dahil 3 piso kada botante lang ang pwedeng gastusin ng isang botanteng may political party ayon sa Republic Act 7166, dapat 1.39 million pesos lang ang nagastos ni Diskaya batay sa bilang ng botante sa Pasig na wala pang kalahating milyon. Inilakip sa reklamo ni Soto ang mga umano'y gastos ni Diskaya sa mga patalastas pa lang. Bukod pa yan sa malalaking billboard ni Diskaya na hindi umano idineklara sa kanyang SOSE. Hindi makatotohanan ang kanyang Statement of Contributions and Expenditures. Pag binasa niyo po yung SOSE niya, nasa humigit kumulang 800,000 pesos lang ang kanyang declared expenditures. Nakita niyo naman lahat kung ano yung ginawa nila nung campaign. Kayo na po ang maghusga kung yun lang talaga ang ginastos nila. Yun lang mga expenses na hindi na-report, even yung mga gastos sa rallies, sa mga meetings, mga political caucuses. Ay sa ilalim kasi ng ating batas, kapag gumastos ka ng ganoon, ay dapat yun ay inire-report din yun. Pero lumabas doon sa SOSE na hindi pala na-i-report yun sa kanyang SOSE. Hiningan namin ng reaksyon ng kampo ni Diskaya pero wala pa silang sagot. Nakakulong ngayon sa Cebu si Diskaya dahil sa kasong graft at malversation of public funds kaugnay ng umunoy Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Pretrial Chamber na magdagdag ng items sa listahan ng mga ebidensya na gagamitin sa confirmation of charges hearing sa susunod na linggo. 108 piraso ng ebidensya ang hiniling nilang maidagdag. Ayon sa kampo ni Duterte, lubhang makabuluhan sa depensa ng dating Pangulo ang mga karagdagang ebidensya. Hindi raw ito magdudulot ng unfair prejudice. Muling kinilala ang GMA at ang 24 Oras sa 2026 Platinum Stallion National Media Awards ng Trinity University of Asia. Makichika kay Aubrey Carampel. Stallion goes to GMA Network. Big winner ang GMA Network na itinanghal na TV Station of the Year sa the 2026 Platinum Stallion National Media Awards ng Trinity University of Asia. Pinarangalan din ang ilang kapuso programs and personalities. 24 Oras ang Best TV News Program. Sa panahon ngayon na laganap yung fake news at saka yung mga kumakalat ng mga AI-generated video na akala mo, totoo na. Yun yung mission natin sa 24, magbigay ng mapagkakatiwalaan at maasahang totoong balita. At yun ang gagawin natin sa ngalan ng GMA News.
Wagi namang Best Public Service Program host si 24 Oras anchor Vicky Morales para sa Wish Ko Lang. Nananalo namang Best Public Service Program si 24 Oras Game Changer segment host Martin Javier ang Best TV Sports Program host. Male News Anchor of the Year naman si State of the Nation anchor Atom Araulio. Best Regional TV Network ang GMA Regional TV. Your recognition continues to inspire us to be able to serve our local communities in Luzon, Visayas, and Mindanao. So maraming pong salamat sa inyong lahat. Itinanghal naman bilang AM Radio Station of the Year ang Super Radio DZBB, habang Best Morning Show ang Unang Hirit. Kinilala rin bilang Best News Magazine Program ang Kapuso Mo Jessica Soho at Best Documentary TV Show ang Eyewitness. Sa larangan ng entertainment, winner ang Mga Batang Riles bilang Best Primetime Drama Series. Ang isa sa mga bida ng serye na si Miguel Tan Felix ang itinanghal na TV Actor of the Year. TV Actress of the Year naman si Rian Ramos para sa kanyang pagganap sa Encantadia Chronicles Sangre. Wagi rin ang kanyang Sangre co-stars, si Angel Guardian ang Best Primetime Drama Series Actress at si Kelvin Miranda ang Best Primetime Drama Series Actor. Best Noontime Show naman ang It's Showtime. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel, nakatutok 24 oras. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Yate no, iya, meron tayo nito. Muli po, maraming salamat. Baka raw dito. Sa lahat ng mga estudyante, siyempre yung faculty, at lahat na bumubuo ng 11th Platinum Stallion National Media Awards 2026 ng Trinity University of Asia. Maraming salamat po sa pagkilala sa 24 Oras bilang Best TV News Program. Wow, salamat at taus-puso rin po ang aking pasasalamat sa pagkilala niyo po sa Wish Ko Lang bilang Best Public Service Program at sa atin po bilang Best Public Service Program host. Marami na yan, ha? Maraming Kaya salamat. blowout na yan. Sunod-sunod na yan, ha? Maraming salamat din po sa pagkilala sa GMA Network bilang TV Station of the Year.